Okay. So, again, welcome back to my lecture. At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung recording of business transaction o itong sinasabi nating journalizing. Siyempre, at ang approach natin dito, first view. Ngayon, kung gusto mong mas maliwanag yung mas maintindihan itong gagawin nating journalizing of transaction, panoorin mo muna yung ginawa kong video. Ang title niya, The Accounting Cycle. Okay, pinag-usapan natin dun yung double entry bookkeeping. Yan, ano bang ibig sabihin ng debit, ano bang ibig sabihin ng credit. And then pinag-usapan din natin doon in general ano yung mga gagawin mong procedures para matapos ka ng isang accounting cycle. Ngayon, dahil na-discuss na natin yun doon sa portion na yun, ang pag-uusapan natin dito, yung actual recording na talaga. Paano ba yung tamang pagre-record sa general journal? Yan. Ano ba yung may mga sinusunod bang rule dyan? Yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. Okay? At para, yun nga, wag na natin patagalin. So, start na tayo ng ating discussion. Yan. So, topic outline natin, pag-uusapan natin dito muna. Okay, papakilala natin o ipapakita natin. Ito yung sinasabing chart of accounts. Yan. Ano ba itong chart of accounts na ito? Kailangan ba marunong tayong gumawa nito? Kailangan ba familiar tayo dito sa paggawa nitong chart of accounts? And then of course, pupunta na tayo dun sa journalizing of basic business transaction. Basic lang muna para at least magets mo yung flow, paano ba yung debit and credit, ano yung mga rules of debit and credit. So lahat yun pag-uusapan natin dito. Okay, so yan. Sige, start na tayo. Chart of accounts. Ano ba itong ano na ito, 'di ba? Sabi chart of accounts. Chart of accounts, it means pinaiksing chart of account title. Pag nakita mo ang isang chart of accounts, it contains all the account title that the company will be using in recording business transaction. Ang chart of accounts ay hindi pare-pareho. Okay? What do I mean by hindi pare-pareho? Nagva-vary yung chart of accounts depende sa nature ng business. Katulad halimbawa, pagdating sa government, 'di ba, merong accounting ang government, iba yung mga chart of accounts nila, iba yung mga account title na ginagamit nila dahil yun ay applicable for the government transaction. And then pagdating din naman sa corporate or pagdating sa business, iba rin yung ginagamit. Iba rin yung mga ginagamit na account title pagdating sa service, pagdating sa merchandising at saka pagdating sa manufacturing. Ang pag-uusapan lang natin dito yung basic na ginagamit na chart of accounts. Okay, so para mas malinaw, ipakita natin ang definition niya. Sabi niya dito, a chart of account is the list. Ano sabi daw? List of all the account titles being used in the business in recording business transaction. Sa una, hindi ka pa talaga masyadong magiging familiar with or mamememorize yung mga chart of accounts dito sa basic accounting. Kailangan talaga aralin mo muna yung mga account title, anong ibig sabihin nun. At nagawa na natin to doon sa isa nating video lecture, 'di ba? In-identify natin ano yung mga assets, liabilities and equity, and then ano mga example ng current assets, non-current assets, and then ano-ano yung mga 'yon, 'di ba? Saan ginagamit. 'Yon, dapat familiar ka muna doon. Okay, kapag familiar ka na doon, madali nang pick up itong mga account title na ginagamit sa chart of accounts. But of course, yun nga, habang nagsisimula pa lang tayo, i-guide natin, ibibigay natin yung chart of accounts hanggang sa huli, marunong ka nang gumawa ng sarili mong chart of accounts. Okay, so sabi dito, it is a list of all the account titles na ginagamit. So magpakita nga tayo na example ng isang chart of accounts. At tapos i-explain din natin ano ba yung mga parts niya. Okay? Ayan. Sige, tingnan mo muna mabuti yung nakalagay dito sa ating screen. Yan. Tapos may mga arrow, di ba? So, simulan natin dito sa, nandito sa upper part portion. Yung sinasabing name of the business. So, importante na nakalagay dito, of course, yung name of the business natin. So, sa case nito, ang business niya ay isang repair shop. So, ang ginamit niya dahil sole proprietor ito, yung pangalan niya. So, Dante Gulapa Repair Shop. And then, i-identify din natin ano ba ito? It is a chart of accounts. Sabi nga natin, chart of accounts is a list of all the account titles na pwedeng gamitin ng business sa pag-record, sa pag-journalize. Ayan. And then, punta tayo dito sa portion na to, di ba? Meron tayong tinatawag na code o tinatawag nating account code. Yan.
Para saan ba itong account code na ito? Makikita mo mamaya kapag nagjo-journalize na tayo. Isa kasi itong reference number. Kung sakaling halimbawa, mali yung nagamit na account title, 'di ba? Ah, makikita sa code kung yun ba talaga yung appropriate. So kaya nilalagay natin diyan ng account code. Okay, yung iba hindi na naglalagay, lalo na kung maliit lang naman yung business. But of course, very important pa rin na malaman natin sa basic yung naglalagay tayo ng account code o yung account title code. Yan. And then dito ang ginawa natin kung mapapansin mo para maka-catch up at saka mas madaling maintindihan. 'Di ba last time pinag-aralan natin yung mga elements of financial statements? Ano nga 'yan? Assets, liabilities, equity, revenue and expense, 'di ba? And then in-identify natin alin yung current, alin yung non-current. So sa case na to, ganun din yung ginawa natin. In-identify din natin kung alin yung mga current, non-current assets, current and non-current liabilities para mas madali rin siyang maintindihan. So kung mapapansin mo, ang ilagay muna natin dito yung current assets. Yan. And then followed by the non-current assets and then followed by current liabilities and then non-current liabilities. Tapos after that we have the equity. Yan. Okay, and then income or revenue. Okay, sa basic accounting kasi na interchangeable ito eh. And then expenses. Yan. Okay. So ang inilagay lang natin dito sa case ng business ni Dante Golapa Repair Shop, yung mga basic lang na ginagamit. Okay? Kaya kung mapapansin mo, ayan, under current assets, ano ba yung mga basic current assets na nakikita natin doon sa pinag-aaralan natin? We have number 1, cash. 'Di ba? Accounts receivable. Ano nga ibig sabihin ng accounts receivable? Accounts receivable, ito yung mga collectibles natin o yung mga pautang natin. Okay? Basically, ito yung mga customer na nakatanggap na ng ating service o kung tayo man ay nagtitinda, nakatanggap na ng ating mga products pero hindi pa sila nagbabayad. So ang tawag natin doon, instead of pautang, we call it in accounting accounts receivable. Okay? Why accounts receivable? Account kasi may account sila sa iyo, 'di ba? Customer mo sila. And then receivable, mari-receive. Yan, collectible. Okay? So ito yung general term na ginagamit. Ngayon, kapag halimbawa naman, si customer nagpasa sa iyo ng written promise to pay. Nagsulat talaga siya na I am promising to pay yung ating receivable, okay, at the end of the month. So nakalagay doon, nakasulat. So instead of using the word accounts receivable, we use notes kasi merong promissory note. Okay, kaya notes receivable yung ginagamit. And then of course, ang businesses, kung may mga buildings yan or kung may mga vehicle, di ba? May mga insurances yan, pinapa-insure nila. So meron tayong tinatawag na prepaid insurance. And then meron din itong mga supplies like office supplies or yung mga selling supplies na ginagamit. So meron tayong tinatawag na mga prepaid supplies. And then makikita mo rito sa side yung account code na ginamit. O, di ba? Iba-iba siya. Yan. Kung para saan man yan, makikita natin mamaya sa recording. Okay, punta naman tayo dito sa non-current assets. Di ba? Basically, we have land. Kung may land yung business, may building, di ba? May equipment, may furniture and fixtures. Yan. Minsan sa problem, hindi mo maintindihan. Yung land and building, madali. Ma-identify mo siya sa problem sa journalizing. Minsan, nagkakalituhan pagdating sa equipment at saka dito sa furnitures and fixtures. Okay, tandaan mo na lang na kapag equipment, ginagamit natin to generally kapag ang binili natin is machine or something na reduced to human effort yung ginagawa, like computer, di ba? Ano pa ba? Photocopying machine, mga something like that. Okay, and then of course, yung mga furniture and fixtures, yung ginagamit, either naka-fix or hindi naka-fix yan dun sa building or dun sa place. Yan. So, babanggitin naman yan sa problem. Okay? So, okay na tayo sa current and non-current assets. Let's go to current liabilities. Ano ba yung mga basic na current liabilities natin? Kauna-unahan, accounts payable. So, accounts payable, kabaliktaran siya ng accounts receivable. Di ba? Nakita mo naman yung word na payable. Anong ibig sabihin nun? Tayo naman ang may babayaran. Ibig sabihin, for example, kung tayo ay merchandising business at umuutang tayo ng paninda sa ating mga supplier, and then hindi pa natin binabayaran pero nagbebenta na tayo, binebenta na natin yung product nila. So meron tayong basically, we have the accounts payable. Yan. Basta related siya sa business or sa operation ng business. Kung service man yan, related sa
operation ng business. Okay. And then, if tayo naman ay nagpasa ng promissory note or written promise to pay, na let's say, we promise na babayaran natin si supplier at the end of the month with a particular interest, kung halimbawa ganun, or pwede rin namang non-interest bearing, as long as we pass this written promise, okay, hindi verbal ha, written promise. Okay, tawag naman doon, appropriate term is notes payable. Sinasabi naman yan sa problem. Ngayon, okay, what if halimbawa, nangutang naman tayo sa bank? 'Di ba? Ang inuutang natin sa bank, of course, pera, at saka ang kabayaran nun, pera din. Okay, so we don't use the word accounts payable or notes payable kapag ganon. The appropriate term for basic accounting purposes, ginatawag nating loans payable. Yan. Ang loans payable, pwede kasi siyang current, pwede siyang non-current. Depende kung kailan babayaran. So kung siya ay payable within 1 year or less after the balance sheet period, so loans payable short term under current liabilities. Ngayon, kung ito ang payment naman ay for more than 1 year, kumbaga, halimbawa katapusan pa ng 2 taon or 3 taon or so on and so forth, so ika-classify natin siya as non-current liabilities. Yun. Okay, ngayon kung halimbawa, yung loans payable naman ay taon-taon binabayaran. For example, 3 taon mo siyang babayaran. 300,000 loan. Tapos taon-taon mo siya babayaran equally. So, tigwa 100,000, di ba? So this year, assuming nakapagbayad ka na, so ang balance mo na lang 200,000. Yung 100,000, since payable siya the following year, so current siya. Yung isang 100,000 na payable within the next year, non-current liabilities naman siya. Well, anyways, wala namang, tingin ko wala namang ganong problem na may encounter dito. Okay? But ang assumption natin, kapag nagkaroon ng loans, tapos hindi naman sinabi kung siya ay payable for a long-term period, or more than 1 year, ang assumption natin, current liability siya. Okay? So let's now go to non-current liabilities, di ba? Ito yung mga na-identify natin noong unang normally, mga long-term liabilities like bonds payable, di ba? Ang bonds payable, tuwing kailan nangyayari ang bonds payable. So example, try natin mag-drawing dito, di ba? Ikaw ito si business. Di ba? Paano ka magkakaroon ng tinatawag na capital? Ng puhunan, 'di ba? Dalawa kasi ang pwedeng panggalingan. Either, okay, manggaling sa mga investors or sa owner of the business, or either mangutang ka. Okay? But instead of sa financial institution or instead of sa bank identified as loans payable, normally pwedeng sa mga tao or sa mga korporasyon or sa mga businesses din, and also sa financial institution. But ang tawag sa kanya, term natin sa kanya, bonds payable. At saka normally, itong mga bonds na ito, babayaran talaga natin ng interest. 'Di ba? At saka for longer period. So yung capital or puhunan natin, pwedeng manggaling sa sariling bulsa or galing sa mga investor, pero ding manggaling sa liabilities. Katulad nga halimbawa ng loan at saka katulad na rin ng bonds. Pinagkaiba lang nila is just that bonds payable, merong long term ito. Okay? At saka more formal ito no? Yan. So bonds payable ang tawag natin doon. Ngayon ito namang mortgage payable, okay? Same as loans payable, is just that mayroong mortgage o may tinatawag tayo mga real property na collateral. So kung halimbawa nangutang tayo sa bank, hiningan tayo ng mga real property katulad halimbawa ng lupa, 'di ba? Ginawang collateral or nakasanla para in case na hindi tayo makabayad, merong claim yung bangko or financial institution sa atin. And normally, pag mortgage payable, normally okay, non-current liabilities. Ngayon, i-identify naman yan, don't worry sa problem, kung ano yung payable na classification doon sa mga transaction. Okay, for basic accounting purposes. And then, of course, yung sinasabi nga natin, yung loan payable, yan, kung long term, nandyan. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa owner's equity. Dahil sole proprietor lang ang pag-uusapan natin dito, okay, we normally use the surname of the owner. Okay? Kaya instead of saying na capital lang siya, ginagawa natin Gulapa Capital o yung surname ng may-ari ng business. So kung halimbawa, Formaran Capital, yan. So ito yon.
And then yung tinatawag naman nating gulapa drawing or yung drawing account, ito ginagamit kapag halimbawa si owner, okay, ay nag-withdraw ng either cash or non-cash from the business. Okay, dinala niya sa labas. So malamang sa malamang gagamitin niya 'yun for personal use. So ibig sabihin, may pera si business or halimbawa mayroong property si business, winidraw ni owner, okay, for personal use. So ang tawag natin doon drawing account, yung tinatawag na withdrawal of the owner. Yan, kumaga kumuha siya. 'Di ba? So gumagamit din tayo ng of course yung surname. Yan. Diba? Gulapa Capital, Gulapa Drawing. Okay? And then, itong revenue or income, basically, ito yung benta o ito yung kung service ito yung service na binibigay natin. Kung ano man pangalan ng business natin, katulad nito, repair shop. So, ang appropriate na ginamit natin is repair service income. Diba? May word na repair. Pero yung minsan, sa iba, ang ginagamit, service income lang or service revenue. Hindi na ina-identify. Okay? Pero ito nga, ang sasabihin ko sa inyo, kapag sa isang problem solving, like journalizing, binigay yung chart of accounts, huwag kayong mag-deviate dun sa chart of accounts. Anong ibig sabihin ng huwag mag-deviate? Kung ano yung exact account title na pinapagamit dun sa chart of accounts, yun yung gagamitin mo. Example, nangyayari kasi na binigay naman repair service income. Tapos makikita mo dun sa journal entry, nakalagay service income pa rin. Normally pag ganun minamalian ko kasi nga nagbigay tayo ng chart of accounts. Kumbaga kung sa isang real business, yun talaga yung gagamitin mong account title. Ngayon, ang ginamit mo hindi match dun sa chart of accounts. Normally minamalian ko talaga kapag ganun. Kasi dapat, 'di ba, for basic accounting purposes, dapat discipline tayo na sundin natin yung chart of accounts. Kasi written ito, 'di ba? Paano kung naka-system na, 'di ba? Yun talaga yung mga ginagamit ko. Ano yung nasa chart of accounts. Okay? And then of course, other than service income, kung may mga other income yung business, yun, ilalagay natin yun. Diba? Pag sinabi mo other income, hindi mainstream income niya, hindi yun yung cash cow niya, hindi yun yung main operation. Pero nagkakaroon siya halimbawa ng other income. Halimbawa, halimbawa si Sefi na lang, di ba? So si Sefi, ang main ano nan is the tuition fee of the students. Pero inside the school premises, merong mga canteen. Di ba? Itong mga canteen na to, nagre-rent sila, nagbabayad sila ng renta. So yung kinikita ng school from the rent, ay the rental income, considered as other income. Kasi hindi naman siya yung mainstream eh. Okay? Ano pa? Then of course, we're down to expenses. Of course, expenses varies from companies to companies. So, different companies, different expenses. But normally, nakalagay lang dito, yun yung mga nakikita natin ordinarily. Katulad halimbawa, salary, di ba? Talaga nang magbabayad ng employee. Kung nagre-renta tayo, may rental expense. Okay, meron din tayong tinatawag na light and water expense. By the way, itong light and water expense, yung bayad sa kuryente, bayad sa tubig, okay, minsan, makikita mo ang gamit sa kanyang term ay utilities expense. Okay? Utilities expense ang gamit. So, minsan hindi light and water, minsan utilities. Kaya nga sabi ko, kung ano yung nilagay dun sa, anong nilagay dun sa chart of accounts, yun yung gagamitin natin. Okay? For the purpose of examination, bibigay ko muna yung chart of accounts kasi nga basic, nag-aaral pa lang tayo. Ano pa? We have supplies, expense, taxes and licenses, di ba? Nagbabayad tayo ng mga business permit, barangay permit, etc., etc. And then of course, other expenses or mga miscellaneous expenses. So, ito, pinapakita lang natin dito sa chart of accounts, yung basic, di ba? Chart of accounts na nakikita sa ordinary sole proprietor business and service business. Okay, so kailangan maging familiarize o ma-familiarize ka with the chart of accounts. Para sa susunod, kung halimbawa hindi na magbigay ng chart of accounts sa problem solving, alam mo na kung ano yung ilalagay mong account title. Actually, sinasabi naman yun dun sa problem. Okay? So, makikita natin yan mamaya kapag gumagawa na tayo. Okay, so okay na tayo dito sa chart of accounts. It is the list of all the account title na gagamitin natin. Let's now go to General Journal, yung tinatawag nating Book of Original Entry. Sabi nga natin doon sa lecture natin doon sa nauna, pag sinabi mong bakit siya tinawag ng Book of Original Entry? Because, 'di ba, the first step in the accounting cycle is analyzing
whether the transaction is business or personal. 'Di ba yun muna yung ginagawa natin, analyzing documents or analyzing transaction. Kasi may mga transaction halimbawa na si owner ng business, lalo na kung sole proprietor, for personal use naman kasi siya or for personal purposes. So kapag mga ganun, hindi mo yun i-record sa business. Kasi personal transaction yun eh. So kung halimbawa si sole proprietor o yung may-ari ng business, nangutang siya personally at the personal level kasi may paggagamitan siya halimbawa na for personal din. So hindi natin i-record yun sa business natin. Ignore siya. Yan. Ngayon, yung kasunod na question, siya ba ay business transaction? Oh. After analyzing kung siya ay business transaction, anong magpapatunay na siya ay business transaction? Una, may mga documents or evidences. Katulad halimbawa, may kontrata, may mga resibo, may mga invoices, may mga voucher, mga ganyan. Diba? And then kasunod, okay, ang kasunod mo kasing tanong is meron bang na-render na service o meron bang na-incur na expenses? Kung may nangyari ba talaga munang transaction, 'di ba? And then may amount. Kasi merong mga transaction na business transaction siya pero hindi naman siya agad recordable o hindi agad natin siya i-journalize o hindi agad siya mag-a-appear sa general journal. Halimbawa ikaw, business ka, nag-hire ka ng empleyado, nagpirmahan kayo ng contract, 'di ba? Pero tapos nakalagay doon sa contract na pasasweldohin mo siya halimbawa ng 20,000 a month. Okay, the question is, yung bang transaction na yon ay i-journalize na natin sa general journal or recordable na ba siya sa general journal? Business transaction naman siya kasi valid naman, nag-hire ka ng empleyado na related sa business. The answer is not or no. Okay, bakit? Kasi kahit sabihin na natin na may evidence, like may kontrata, wala pa rin naman kasing na-render na service si empleyado. Hindi pa nga siya nag-start, di ba? Okay, kahit sabihin na natin na nakalagay sa contract na sasweldo siya ng 20,000 naman, by the mere fact na hindi pa naman siya nagre-render ng service, anong ire-record natin doon? Anong ire-recognize natin? 'Di ba? Business transaction siya, pero hindi pa siya recordable sa general journal. Kaya dapat alamin natin ano yung mga indicator na kailangan na siyang i-record. Sabi ko nga, number one, may evidence. Sa case na nag-hire ka, may evidence naman, contract. Pero hindi pa nga kasi siya nag-render ng service. So dapat may rendering of services, yun, para magkaroon ng gastos yung kumpanya. O kaya yung kumpanya nag-render ng service para magkaroon naman siya ng income kahit hindi pa binabayaran ng cash. Wala pa naman kasing ganun. May amount naman, 20,000 pesos, di ba, yung sesweldohin. Pero ang tanong, di ba, nabayaran mo na ba yun? Or kung hindi mo man nabayaran, the question is, nag-render na nga ba siya ng service? Hindi pa naman. So, hindi pa recordable. Yan. So, after the first step of classifying whether the business transaction is recordable or not, okay, pag na-identify mo na recordable siya, ibig sabihin mag-a-appear na siya rito sa general journal. Magre-record na tayo. Okay? At yung first record na yon, yung tinatawag nating original entry na makikita mo nga dito sa general journal. Kaya ang tawag sa kanya is Book of Original Entry. Doon kasi tayo unang nagre-record. Okay? So, yan. Ano bang itsura ng isang typical na general journal? Yan. At saka ano-ano ba yung mga parts nito? So, dito nagpakita tayo ng typical example ng isang general journal. Kaya mapapansin mo, daming column-column, di ba? Okay. Excuse me. Puntahan natin yung mga parts. Okay. So, sa column na to, makikita mo yung date. Dito inilalagay kung kailan nangyari yung transaction. Sabi, when the transaction happened. Yan. So, kung kailan nangyari yung transaction, dyan natin ilalagay sa side na yan. Diba? And then, itong particulars na yan, it is where the account titles are located. Or, kung dyan natin inilalagay yung ating mga nakikita dun sa chart of accounts. Diba? Depende sa transaction kung ano gagamitin natin. Gets? And then, meron tayong tinatawag na PR, yung post reference. Actually, dito sa PR, inilalagay yung account code. Okay? Diyan inilalagay. Mamaya makikita natin, di ba? Excuse me. Yung account code dito inilalagay. And then of course, kung magkano yung debit at saka kung magkano yung credit. Mamaya i-review naman natin itong the rules of debit and credit. Okay, for the meantime, yun yung makikita mo dito sa part ng general journal. Okay, and yung debit credit na yan, anong mga nilalagay dyan? Yung figures o yung amount. Yan. Okay? There's an example.
Siyempre, hindi i-review ko pa yung debit and credit, but this is one of the examples, okay, of general journal na meron ng journal entry. Okay, tawag natin doon sa mga nakalagay diyan, journal entry. Okay, ang proper term natin sa recording of transaction ay journalizing kasi nire-record natin siya sa journal. So for example, katulad din sa case nito, 'di ba? May 15 nangyari yung transaction. Tapos ito yung mga account title. Kung ano man yan, mamaya malalaman mo. Okay, wag mo muna siyang intindihin sa part na yan. Ang importante dito, okay, alam mo kung anong itsura. And then kung mapapansin mo, 'di ba? Itong cash, okay. Meron tayo ditong naka-debit na amount, okay? Amounting to 400,000 pesos. 'Di ba? And then ang naka-credit dahil equal nga siya, 400,000 din. Ano 'yon? Capital naman. And then we have the explanation. Pansinin mo yung mga entry kasi ito yung rule ha. Very strict ako pagdating sa rule ng recording. Okay. Normally, dito inilalagay sa taas yung taon. Kung halimbawa 2020 ngayon, 2020. Lalagay mo dyan, 2020. And then may 15 nangyari transaction. And then, sa normal transaction, meron nga tayong tinatawag na debit and credit. So sa case nito, ang naka-debit ay cash. Kaya kung mapapansin mo, nakadikit siya dito sa part na to. 'Di ba? 400,000. And then, pagdating sa credit, ini-indent natin. Naka-indent siya. Okay, para mahiwalay siya, hindi siya mag-align dun sa debit side. So, alam natin na nasa credit side siya. Kaya kung mapapansin mo rito, naka-credit side siya. And then, merong explanation. Sa real practice, minsan may makikita ka nag-explain, minsan naman wala. Okay, but of course, for the purpose of basic accounting, kailangan nating maglagay ng explanation kung ano ba yung nangyari ng transaction dito. Normally, ang nilalagay na term, makikita mo naman doon sa transaction nangyari. Okay, so sa katulad nito, ang ibig sabihin na yung initial investment is yung may-ari ng negosyo naglagay ng pera doon sa business. Okay, kaya ang nangyari, nadagdagan ang cash niya, and then yung capital niya, nadagdagan din. Kaya ang explanation sa kanya, initial investment. Paunang investment niya yun. Kasi pwede pa yung madagdagan. So yung ibang ginagawa, nakalagay to record initial investment. Laging may term na to record. Okay, wala namang kaso doon. Pero pwede rin naman yung katulad nito, initial investment lang. Gets na kasi yun. Kung marunong ka mag-accounting, magigets na yun. Diba? Yung iba nga, hindi na naglalagay ng explanation. Alam na. Depende sa journal entry. Alam na kung anong nangyari in transaction. But of course, sabi ko nga, for basic accounting purposes, mas maganda, dun muna tayo sa kung ano yung ideal na ginagawa talaga. Okay? So, yan. Initial investment. And then, kung mapapansin mo rito, naglagay tayo nung peso sign. Diba? Normally, ginagawa natin yan sa simula nung kauna-unahang entry natin or journal entry. Then yung mga subsequent, hindi na tayo naglalagay, pansinin mo. Okay, wala na. Kasi nga, nasa taas na. Ibig sabihin nun, ano may ginamit nating currency? No? Peso. Diba? Anong ginamit nating measurement? Peso. So both sa debit side at saka sa credit side, naglalagay tayo ng peso sign. Yan. And then, kung mapapansin mo rito, di ba, per column, 400,000. Hindi na naglalagay ng comma unless ang ibigay sa iyo hindi naka-column. Okay, kung hindi na siya column, din yung pwedeng maglagay ka ng comma. But kung ganito yung ma-encounter mo na, ganito naman kasi talaga yung itsura ng journal, so hindi na naglalagay ng comma and understood na yon. Okay? And then dito sa part na to, ito kasi yung centavos na part. So minsan hindi na naglalagay ng 00. Okay, nilalagay na lang hyphen. Okay, underscore. Pwede naman yon. Yan. Kung naka-column, 'di ba yung pagre-record. Yan. And of course, sa part na to, syempre marami kang pages na gagamitin. 'Di ba? Kaya normally kung ito ay page 1, nilalagyan dito ng page 1. Okay. Sa kasunod na page, lalagyan naman page 2. 'Di ba? 3 and so on and so forth. Kada simula ng pages, class, huwag mong kakalimutan, kada simula ng pages at mag-e-entry ka ng panibago, lagi kang maglalagay ng peso sign. Okay, kada bagong pages. Yung unang entry mo. It is to identify kung ano talaga yung currency na ginagamit. Okay? And then, ano pa yung mga kailangan mong tandaan kapag ikaw ay nagre-record na bukod sa naglagay ka na nga ng naglagay ka ng date, naglagay ka ng explanation, yan, or particulars. Minsan kasi nakalagay dyan explanation or
account title, mga ganun eh. Yan. So dito sa case ito, hindi pa naglagay ng PR code or ng account code. So pwede natin lagyan, halimbawa 101 and then ito naman ay 301. Yan. Diba? And then, okay, kung mapapansin mo, after May 15, nagkaroon ng recording ng May 18 transaction. Pero naglagay tayo ng isang space. Yan. Bakit tayo naglagay ng ganyan? Okay, unang-una, pag pinagdikit-dikit mo kasi yan, imagine mo pag pinagdikit-dikit mo, nakakalitong tingnan. 'Di ba? Nakakalito siyang tingnan. Medyo masakit sa ulo. Baka iisipin ay magkasamang transaction 'to kung magkadikit. So normally, naglalagay tayo ng isang space bago sa kasunod na recording. Ngayon, huwag ka maglagay ng dalawa or more than 2 spaces. Okay. Sir, bakit po hindi pwedeng maglagay ng 2 or more spaces? 'Di ba? Ideally kasi, excuse me, pag naglagay ka ng ganun, pwede kasing masangatan siya ng entry, ibang journal entry. Di ba? Halimbawa, maraming space. Ang assumption kasi pag titingnan mo, bakit may malaking space dito? Meron bang hindi na i-record na dapat i-record? Kaya may malaking space? O kaya baka masangatan ka ng journal entry. Sabihin, maggawa-gawa ng journal entry, dun ilagay. Kasi masyadong malaki yung space mo. Yan. Kaya ang ideal na ginagawa, after ng first recording, after nitong explanation, 'di ba? Yung initial investment, one space and then next transaction. And then okay na siya, one space, next transaction. One space, next transaction. Okay? And then wag mong kakalimutan nga yung katulad nito, 'di ba? Naka-indent. Wag mong pagtapatin kasi pag pinagtapat mo siya, parang ang assumption natin parehong debit 'yun. 'Di ba? Kung mapapansin mo nga rito sa numbers, magkahiwalay nga yung debit and credit. Yan. Okay. And then of course, kailangan balance ang total ng debit and credit. Kaya kung mapapansin mo rito, pareho siyang 18,000, 'di ba? 50,000. Yan. Okay? So, ito ang basic rules pagdating dito sa pag-journalize. Kaya huwag mong kakalimutan na nyo, date, particulars, yung account code, debit and credit, yung peso sign, huwag mong kakalimutan sa simula, okay lang sa simula meron. Kung halimbawa, nilagyan mo naman halimbawa dito, peso sign ulit, pwede naman. Okay, pero okay na yung isa sa taas. And then the following page, peso sign ulit. Diba? Sa simula. Okay? Next. Tayo muna ay iinom ng tubig. Masakit ang ating lalamunan. Tingnan mo muna yung nasa screen. Pansinin mo yung nandito sa right side. Ayan. Okay. So dito sa slide na to, ina-explain. Ano bang ibig sabihin ng journalizing? 'Di ba? Sabi dito, ayan, 'di ba? The life of a business is divided into accounting periods. So normally 1 year. Normally 1 year. So kung nagsimula ang business mo ng January to December, that's a calendar period. So January 1 to December, that's the first accounting period. And then the following year would be the next accounting period. So divided siya into period. Okay, hindi siya nakalamp na kung kailan mo lang maisipan mag-record or gumawa ng financial statements. Kasi nga, we want to know kung tayo ang users ng financial statements, we want to know kung yung business ba natin ay profitable or not, kung kumikita o nalulugi. We want to know kung anong financial standing ng business natin. Tayo ba'y lumalaki ang properties? Tayo ba'y nagba-branch out? O tayo ba'y nalulugi? So yung kasi yung gusto nating malaman. Ngayon, kung gagawin mo lang yung recording, kung kailan mo maisipan, halimbawa after 10 years, hindi na ano yung information, 'di ba? Wala nang sense. Kasi nga ginagamit natin yung mga information, itong mga accounting information na nandito in making economic decision. And yung economic decision urgent yun kailangan talaga, 'di ba? Kasi we are planning for the business and then we are paying taxes. Meron tayong mga customer na umaasa sa atin. We have suppliers na pinagkakautangan natin, something like that. Okay, kaya divided siya into accounting period. And yung process ng pagre-record ng business transaction, sabi nga natin, ay ang tawag sa kanya, journalizing. Because we record it first or the original entry in the general journal or in the journal. Kaya journalizing.
Okay, hindi ito yung journalizing na yung nilalagay mo sa journal mo, sa diary mo, hindi ganoon. Okay? And then, kung mapapansin mo dito sa example dito sa side, di ba? Ayan, katulad ng pinakita natin kanina, we have the date kung kailan nangyari ang transaction, di ba? And then we have the account title. Ayan. Tingnan mo kung mapapansin mo naka-indent din pero ito madami, 'di ba? Kasi ang sa journalizing, okay, ang minimum dalawa, isang debit, isang credit. Pero pwedeng mangyari na maraming debit, maraming credit. Kailangan lang talaga balance pag add mo yung total debit and total credit. Okay, then we have the, kung pansinin mo, explanation. 'Di ba? Yan. And then of course, dito sa portion na to, hindi siya naglagay ng PR code or ng post reference or ng account code. Hindi siya naglagay ng peso sign. So, lagyan natin ng peso sign sa simula. Dapat. Ideal diba? Pero may page siya. Yan. Kaya ito, pag tinotal mo to, ito at ito yan. Yan. Balance pa rin yan. Okay? Kasi hindi pwede hindi equal yung debit and credit natin. Okay? So, and then, kung mapapansin mo, ayan, next transaction, merong isang space. Okay? Ayan. Next transaction, may isang space. Next transaction, may isang face. Yeah. So, that's what you call journalizing or a formal term in recording business transaction. Okay? Yan. So, review tayo nitong rules of debit and credit. Although ito ay na-discuss na natin dun sa accounting cycle. Okay. Ano bang ibig sabihin nung pag sinabi nating debit and credit? Di ba? Pag sinabi nating debit, sabi nga natin, okay, ito yung value received. Okay? May pumasok sa business natin. Okay? Or meron tayong na-consume na nakinabang yung business. Kaya itong debit, ang sabi natin sa kanya, ano daw siya? Value received. Kasi nakinabang tayo pumasok sa business Ngayon, every time na tayo ay nakikinabang, 'di ba? Meron tayong ini-impart na value or merong nawawala sa atin. Okay, tawag doon credit o yung tinatawag nating value parted with. 'Di ba? Diba? For every value received, there is a value parted with. Example nga, 'di ba? Katulad ng example natin do sa unang video lecture natin. Halimbawa, ikaw ay bumili, si business bumili ng computer equipment. Diba? Binayaran niya ng cash. How much is the amount? 20,000 pesos for an instance. Okay. The question is, do we have to record that transaction? Answer yes, because it is a business transaction. Yung pagbili ng computer equipment, kailangan ng business for office use. Okay, so recordable siya. The question is, anong debit, anong credit, and how much? Okay, sabi nga natin, debit, value received or something na pumasok sa business natin. Ngayon, sa pagbili natin ng computer equipment, ano ba yung pumasok sa business? Di ba computer equipment? So, the debit would be the computer equipment. Yun yung tinatawag na value received. Kasi pakikinabangan natin yun If walang computer equipment, paano magpa-function yung office? Paano tayo di ba? Yung operation ng business natin. So, value received siya. Ngayon, meron bang lumabas na resources galing sa atin? Meron ba tayong nai-impart na value? Yes, meron. Okay, ano yun? Yung cash. Kasi binayaran mo, di ba? So, nawala yun sa business mo, napunta yun dun sa binilihan mo. Okay, kaya nga ang tawag sa kanya, daw? Value parted with. Okay, i-share mo dahil bumili ka ng computer equipment. Nung pumasok yung computer equipment, may lumabas. Yun yung pagbabayad mo ng cash. Okay, yun yung tinatawag nating credit. 'Di ba? For every value received, merong value parted with. If there's no gain without pain. Yan, mga ganyan na 'di ba? So, in short, may pumapasok at may lumalabas sa negosyo. Yan. So, na-explain natin 'to ng mabuti dun sa ating unang video lecture ng accounting cycle. Okay? So, next. Yan. Okay. Iisa-isay natin to kasi parang medyo malito pag titingnan mo Okay. Puntahan muna natin ito ng portion na to, di ba? Sabi natin, yan, debit and credit. By the way, ang acronym sa kanya, DR and CR.
Okay? Sir, debit tapos DR, nasan yung R? Kasi itong ang debit and credit, nanggaling siya sa Latin word na debere at saka credere. Yan. Kaya naging ang ano sa kanya ay DR at saka CR. Which means value received by the company and then value parted with by the company. Yan. So for every debit, there should be a corresponding credit. Hindi pwedeng wala. Okay. So let's explain itong debit credit na ito. Yan. Kung mapapansin mo dito, 'di ba? Puntahan muna natin ito. 'Di ba ito yung ano ba 'yan? General journal natin. Again, kita mo may date, merong particulars, mga account title, post reference, debit and credit. Yan. I-imagine mo na itong side na to para siyang T, letter T yan. Hindi pantay no. Letter T. Yan. 'Di ba? So, nasa left side lahat ng debit, 'di ba? Okay. And then nasa right side naman lahat ng mga credit. Yan. 'Di ba? Parang T siya. Okay. So, ano ba ang rule pagdating dito sa debit and credit na to? Yan. Sabi natin, okay, itong mga accounts, ano nga yung mga elements natin ng financial statements? We have the, 'di ba, assets, we have the liabilities, we have the equity, we have the revenue, we have the expense. Yan. Okay. So, sabi dito, sa rule ng debit and credit, if the asset will increase, ibig sabihin, dadami siya. Every time daw na ilalagay mo siya dito sa portion na to, katulad nito. 'Di ba? Ano daw ang nangyayari sa kanya? It increases. Okay? Dumadami. Katulad kanina, do sa example natin. Nung bumili ka ng computer equipment, okay, may pumasok na computer equipment sa'yo. Okay? So, anong ide-debit mo doon? Ano ang value received? Computer equipment. Napansin mo, okay, dinebit mo siya, nasa left side siya, nag-increase siya. Okay? Ngayon, ang nangyari, binayaran mo yun ng cash. Tama ba ako? May lumabas sa yung cash, nabawasan. Ngayon, nung may lumabas sa yung cash, asset yan, di ba? Okay? Oh, so, nabawasan ba o nadagdagan yung iyong cash o yung asset natin? Nabawasan. Kaya kinredit mo siya. Saan mo siya nilagay? Sa portion na to, di ba? Sa kanan. Kaya nga, dito kung mapapansin mo, kapag ang asset daw inilalagay mo sa credit side, ibig sabihin nababawasan siya. Okay? Pag ang asset ay nasa debit side, which is the normal side of an asset, nag-i-increase siya. Meaning, every time na nilalagay mo daw dito sa portion na to, nag-i-increase. Yan. And then, every time na ilalagay mo naman siya doon sa kabila, nagdi-decrease. Pagdating sa asset. Okay? Kaya sabi dito sa explanation, tingnan mo, debit for increase, credit for decrease. Yan. Okay? O, magbigay naman tayo ng example sa liability. Sabi natin liabilities, utang to, di ba? Okay. Assuming same transaction, bumili tayo ng computer equipment. Okay? Pero this time, ang ginawa natin ay inutang natin siya. Okay? Inutang natin siya. Okay. Ano ang debit, ano ang credit? Ganun kasi ang kasunod na question. Anong sagot? Okay. Again, tatanungin mo, ano ba ang pumasok sa kumpanya? So, anong ide-debit natin? Ano ang ating value received? Answer, computer equipment. So, ide-debit mo yung computer equipment as part of asset, di ba? Dito sa portion na to. Yan. Ngayon, dahil hindi mo naman siya binayaran ng cash at ang cash ay asset, inutang mo siya. Okay, question, nadagdagan ba ang iyong utang? Okay, the answer is yes, nadagdagan. Okay, therefore, anong i-credit mo? Kasi sabi natin, ang debit mo, computer equipment. Dapat merong kasamang credit siya. Okay, meron isang liability. Okay, ang term natin na ginagamit natin, accounts payable, di ba? So, liability, nasa credit side. Yan. So, nung inilagay mo sa credit side, dito sa portion na to, di ba? Ito, yan, portion na yan. By the way, hindi ito yung transaction, sinasabi lang natin dito sa portion na to. Di ba? Nag-i-increase naman ang liability. O sa madaling salita, nag-i-increase ang utang. Katulad nito, di ba? Sabi dito, credit for increase. So kung mapapansin mo, kabaliktaran siya ng asset. Si asset, kapag dinedebit mo, lumalaki. Okay?
Oh, ito namang si liability, every time na kinikredit mo siya, lumalaki. So, nadadagdagan ng utang yung ibig sabihin nun. Okay? Ngayon, paano ba mawawala ang utang? Okay, basically, binabayaran mo siya. 'Di ba? Para mawala. Okay. So, paano kapag babayaran na yung utang? Yan. Ano ang debit? Ano ang credit? Okay. Question. Pag binayaran ng utang at nabawasan siya, 'di ba? Sabi natin, kapag siya nasa credit side, nadadagdagan siya. Okay? Kailan siya mababawasan? Wala namang ibang way. Pupunta siya rito sa kabila. 'Di ba? Ide-debit mo siya. Magiging magiging value received na siya. So dahil nabawasan siya, ide-debit mo yung accounts payable o yung liabilities. Kasi nagbayad ka ng utang, so mababawasan na siya. So mapupunta na rito siya sa debit side. Ngayon, ano ba yung ibinayad mo? Cash, 'di ba? Ano ang cash? Asset, tama ba? Therefore, si asset naman ang nabawasan. 'Di ba? Sabi natin, kapag ang asset ay naandito sa kaliwa, nadadagdagan. Nabawasan. Therefore, pupunta sa kaliwa. 'Di ba? So, with debit accounts payable or liability, we credit asset or yung cash. Kaya nabawasan ng utang, nabawasan din ang pera. Kung mapapansin mo, originally nandito and then pumunta sa kabila dahil binayaran. Yan. Okay. So, at least familiar ka na dun sa debit credit, di ba? So, sabi natin, pagdating sa asset, at dinedebit mo talaga siya para siya mag-increase. Every time na siya ay i-credit mo, ibig sabihin nababawasan. Okay, kabaliktaran naman ni liabilities. Si liabilities naman, nasa credit side siya. Ibig sabihin, every time na kinikredit mo siya, nadadagdagan ng utang. Paano kapag siya na binayaran o nabawasan? Ibig sabihin, pupunta siya sa kabila. Di ba? Lilipat siya dito. Yan. Sa debit side, ibig sabihin nun, nabawasan siya. Okay? Yan. Kaya kung mapapansin mo rito, tingnan mo dito sa baba, yung rule. Every time na dinedebit, plus, nag-i-increase ang asset. Every time na kine-credit, minus, bumababa. Okay? Punta ka kay liabilities. Every time na kine-credit, tumataas. Di ba? Nadadagdagan. Yan. Plus din, di ba? Plus sign. Pero kapag sa liabilities at binayaran mo naman siya, dinebit mo siya, nababawasan. Yan. Naka-red pa nga, oh. Di ba? Yan. Okay. So, dalawang account pa lang yun, ha? Meron pa tayong tinatawag na equity o yung capital natin. Okay. Ang equity or capital, kapareho ni liabilities. Nasa credit side ang time na nag-i-increase siya. Okay, katulad nito sa case ito. Tingnan mo. Credit for increase. Parang ito, credit for increase. So, ibig sabihin na yung capital or equity, every time na we credit it, nag-i-increase yung capital. Diba? Nag-i-increase yung puhunan ng business. Pero every time na inilalagay mo siya sa debit side, okay, which is madalang naman ito mangyari sa basic accounting. Okay? But in case lang halimbawa inilagay sa debit side, okay, ibig sabihin naman nun, nababawasan siya. Kaya kung mapapansin mo, ayan oh, 'di ba? Kapareho lang din ni liabilities. Okay? So, nakatatlong element na tayo. Dalawa na lang, 'di ba? Although hindi nakalagay dito, 'di ba, meron tayong tinatawag na ano nga natin? Yan. 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 Yan, balik tayo doon. Oops. Ayusin lang natin, ha. Gamit tayo ng pen. Yan. Agulo na eh, no? Delete nga natin. Erase muna natin. Masyado na madumi. Yan. Okay. Alam mo, bago itong ating stylus tablet na tayo. Pinag-aaralan pa natin. Yan. Sabi. Okay. So, meron pa dalawang natitira. Ano yon? We have the revenue o yung income natin
at saka si expense. Madali lang tandaan kung nasang side itong si revenue at sa expense. Okay, tandaan mo itong si revenue or income, 'di ba? Siya ay kadagdagan sa kapital. Tama ba? Dinadagdag mo siya sa capital. Ibig sabihin, every time na nakakabenta ka, lumalaki ang kapital. Ngayon, kailan nga lumalaki ang kapital? Tuwing dinedebit o tuwing kine-credit? Tuwing kine-credit, di ba? Ayan. So, ganun din ang impact ni revenue. Kailangan mo siyang i-credit. Okay, kapag siya ay naandyan, okay, dumating. So, kasi kadagdagan nga siya ang revenue ay karagdagan sa capital. Kailan nag-i-increase ang equity natin? Every time we credit it. Therefore, kine-credit din natin yung revenue. Okay, kaparehong impact. Ngayon, syempre, kung may revenue, may gastos, may expense. Ngayon, ang equity, tuwing kailan nga nagbabawasan o ang capital? Di ba, every time na dinedebit natin siya. Okay, at isang way para siya mabawasan ay tuwing kailan? Okay, kapag meron tayong expenses. Therefore, debit ay nababawasan sa equity, therefore ang expense ay debit din. Yan, okay. Di ba? Malinaw na ha. Ulitin natin. Pag asset, okay, every time we debit it, nag-i-increase siya. While every time we credit it, nagdi-decrease. Yan. Sa liabilities naman, at saka sa equity, pareho, di ba? Every time nagke-credit tayo, pansinin mo, nag-i-increase siya. And then every time na tayo ay nagde-debit, dito sa dalawang ito, nagdi-decrease siya. Ang revenue, karagdagan ba ito sa capital? Yes. Pag kinredit mo ang capital, ano nangyayari sa kanya? Nag-i-increase. Therefore, revenue, credit side din. Okay. Ang expense, dagdag o bawas ba siya sa capital? Bawas. Di ba? Therefore, kailan yun nangyayari? Pag dinedebit mo ang capital, di ba? Ayan. Ganon din ang expenses. I-debit mo rin siya. Okay. Of course, itong mga rule na to, sa una malito to. Pero, mas maiintindihan mo to mamaya kapag tayo ay nag-re-recording na ng transaction. Ayan. Yan. Pansinin natin itong example na transaction para mas maintindihan. Diba? Unang transaction, related lang sa mga debit. So, sabi nga natin, bumili ka halimbawa ng equipment nung January 1, tapos inutang mo siya. Diba? Ulitin natin, bumili ka ng equipment nung January 1, tapos inutang mo siya. Okay. Paano ang journal entry? Ano ang debit and credit? Pakita natin na example. So tingnan mo tong table na naan dito. Inilagay ko itong rules natin dito ha. 'Di ba sabi natin, ito summary na eh. 'Di ba sabi natin every time na nagde-debit tayo ng ano daw? Asset, yung expenses. Of course, wag natin kakalimutan pag nag-withdraw yung owner, 'di ba? Parang ang treatment sa kanya, 'di ba? Katulad nung sa expenses na nababawasan, 'di ba, yung capital. Yan, naka-debit 'yan. So, dapat dito mo sila makikita sa side na to, sa basic accounting for basic accounting purposes. Ngayon, ang counterpart niya, di ba? Ito naman, liabilities, equity or capital, at saka revenue or income. So, lahat naman ng yan, nasa credit side. Yan. So, sabi nga natin, every time na dinedebit natin itong tatlong ito, 1, 2, and 3, ano nangyayari sa kanya? Nag-i-increase. And then dito sa kabila, every time na kine-credit natin itong tatlo, nag-i-increase din siya. Dapat naandyan siya sa side na yan. Sa madaling salita, kung mapapansin natin, mamaya sa entry, papakita natin yan. Ngayon, pag ito napunta sa kabila, at ito napunta dito, sabi nga natin, naglipat, o di mababawasan. Ganun lang yung rule natin dyan. Okay? At ito pang kagandahan. Okay? I-erase muna natin yung ginawa nating drawing. Screen and then erase all. Yan. Sabi nga natin, itong mga ito, tatandaan mo to ha. Itong expenses at saka yan drawing for basic accounting purposes, never mong makikita yan sa credit. For basic accounting purposes hindi siya pwedeng lumipat dito. So tatandaan mo lang na yan at yan ay nandyan lang talaga. Okay? Tapos ito pang kagandahan. Itong equity or capital at saka itong revenue or income, lagi naman siyang nasa credit. Nandito sa side, nasa right.
Kumbaga, kung dito, titingnan mo, nandito sa site, nandito sa site na to. 'Di ba? Ito namang mga naandito, itong asset, itong expenses sa drawing, naandito sa side na to. So never itong mapupunta doon at saka ito mapupunta doon. Yan, dalawang yan. Yun nandito at saka ito. Okay? Pero ito, pwede yang mapunta doon. Ito, pwede yang mapunta doon. Mamaya ipapaliwanag natin kung kailan siya nangyayari. Okay? Kaya tatandaan mo ha, itong expenses at saka itong drawing account or withdrawal account, forever yang nandyan. For basic accounting purposes ha. Hindi normal na mapunta siya sa kabila, sa credit side. Kaya dyan lang yan. Kaya nga, pag nag-journal entry ka at nakita mo, yung expenses nasa credit, o kaya yung drawing account ay nasa credit din. Okay, hindi yun normal. Okay? For journalizing, basic journalizing purposes ha, okay, hindi ko sinasabi yung closing entry ha. Dito lang sa portion na to. Hindi normal na makikita mo siya sa credit side. Ganon din kapag equity at saka income. Hindi normal na makikita mo siya sa debit. Talaga siya nasa credit for basic accounting purposes. Okay, hindi katulad nitong dalawang ito, pwede yung magpalitan. Okay? Mamaya ipapakita natin tuwing kailan pwedeng mapunta si asset dun sa credit, ibig sabihin mababawasan siya. At tuwing kailan naman na si liability ay mapupunta sa debit or mababawasan siya. Ipapaliwanag natin yan sa mga example natin. Okay? But for the meantime, ipakita muna natin tong illustration natin dito. Sige, delete muna natin ito mga yan, ang gulo no? Okay. Yan, sige, simulan natin. So sabi natin, ang transaction ng January 1, bumili si business ha, lagi mong ilalagay yung sarili mo sa business. Ikaw ay business, bumili ka ng equipment. Pero ang ginawa mo, inutang mo siya nung January 1. Okay, magkano yung amount? 10,000 pesos. Okay, i-explain natin yung rules of debit and credit dito, di ba? So paano natin i-record? Again, nakalagay dito January 1. O, di ba? May date ka na. Ano mga account ang involved? Di ba? O, ano ba yung binili mo? Equipment. Tama ba ako? Yes, equipment. Ano ang debit? Ano ba ang pumasok sa business? Ano ang value received? Di ba? Equipment, sir. Inilagay mo. Equipment. Magkano? 10,000 pesos. Nasaan siya? Nasa debit, credit? Nasa debit. Di ba? Kasi value received. Okay. Ngayon, dahil inutang mo siya, okay, inutang mo. Nagkaroon ka ba ng utang? Yes, sir. Nag-increase ba ang utang mo? Yes, sir. Saan mo ilalagay? Debit, credit. Di ba sabi natin pag liability, credit, credit, sir. O, kaya nilagay mo accounts payable. At saka naka-indent ha. Pansinin mo, naka-indent. Magkano? Of course, same amount. Pero dito mo naman siya ilalagay sa side na to. Sa credit side. Yan. Okay. Naipakita ko ba ang isang example na ang asset ay nasa debit na nag-increase at ang isang liability na nasa credit na nag-increase. Okay. Wait lang lahat. Para ano tayo. Nakat yung ating recording. Share screen ulit tayo. Ito. Ayan. Ayan na. Balik tayo dun sa unang slide. Natin baka tayo ay yan. Yan, sige. Tuloy na natin. Yan. Tapos wag mong kakalimutan itong explanation. Yan, bought equipment on account. Ibig sabihin ng on account, di ba? Inutang mo siya. Di ba? Bumili ka daw ng equipment on account. Inutang mo daw yung equipment. Hindi mo siya binayaran ng cash. Okay, yan ha. O, ipakita naman natin ng example ng isang expenses tuwing kailan siya halimbawa na debit. Di ba? So, assuming noong January 2, di ba, ay nagkaroon tayo umupa tayo. Okay, umupa tayo. Karoon tayo ng tinatawag na rent expense. Pero hindi pa natin siya binabayaran. Okay, so ang gagawin natin, ide-debit natin yung rent expense. 'Di ba? Kasi sir, di ba sabi mo debit value received? O wala naman tayong na-receive ba? Yes, wala nga tayong na-receive. Kasi expenses ito. Pero di ba, nakinabang ka naman, nirentahan mo. Kung hindi mo yung nirentahan, hindi ka makakapag-negosyo, hindi makakapag-function yung business mo. Therefore, value received pa rin ang consideration. Yun nga lang, expenses na siya. Dahil, di ba? Dahil naging consume mo
for business purposes. Kaya yan yung time na nag-debit ka ng expenses. Magkano daw? 3,000 pesos. Okay. Question, binayaran mo ba to ng cash? Hindi. Okay. So ano siya? Utang. Nadagdagan ba ang utang mo? Yes. Ano ang value parted with mo o anong credit mo? Payable. O ginamit nating term dito, rent payable. Pwede rin namang accounts payable kung basic accounting, di ba? O rent payable, okay lang din. O, same amount ba? Same amount. 3,000 pesos. Yan, di ba? To record a rental expense. Yun yung explanation. Kung mapapansin mo rito, di ba? Dinebit natin si expense. Yan. Anong katambal? Kinredit natin ang liability. Di ba? Partner siya. Parang debit credit pa rin. So, paliwanag naman natin kung paano din debit ang expense. Punta naman tayo dito sa drawing or withdrawal account. So, assuming nung January 9, yan. Ang ginawa ni business owner, alam mo, si Formaran ang ginamit. Mr. Formaran, ang ginawa niya, nag-withdraw siya ng pera dun sa business. Tapos ginamit niya for personal use. So, in-out niya yung pera sa negosyo, ginamit niya. Kumbaga, bumali, kumuha ng pera dun sa business. 'Di ba? So anong tawag doon? Withdrawal o drawing. Kumuha siya. Therefore, di-debit natin 'yun. 'Di ba? Formaran drawing. Sabi nga natin gumagamit daw ng surname eh. Diba? How much is the amount? 5,000 pesos. Tama ba? Ayan 5,000. And then of course, anong nawala sa business? Pera. Anong, 'di ba? Anong gagawin natin doon sa credit side? Anong nawala? Pera, cash. Asset ito, 5,000 pesos. Kung mapapansin mo, 'di ba? Nung nabawasan ang pera, kinredit natin siya. Ano nga ang pera or cash? 'Di ba siya ay asset? Tuwing kailan siya nag-i-increase? Kapag nasa debit. Pero sa pagkakataong ito, anong nangyari sa kanya? Nabawasan. Okay, kinredit natin kasi nagbayad tayo. Okay, kaya kung mapapansin mo, napunta sa kabilang side. Nabawasan. Ito pala yung mga instances na nababawasan ng ating asset. Katulad nun, di ba? Nagbawas ng cash si owner. So, nabawasan ng cash. Napunta siya sa credit side. Yun yung isang example na yung asset ay pag napunta sa credit side, nagdi-decrease. Okay? Di ba? Malinaw. Na-explain natin yung debit side. Ipaliwanag naman natin itong credit side. Di ba? Ano yung mga example niya? Di ba sabi natin dito may liabilities, equity, and revenue. Magpakita tayo ng example. So, sa case nito, itong si liability, na ipakita na natin siya nung una, di ba? Nandito siya. Yan, sa January 1, di ba? Nagkaroon ng accounts payable. Nag-increase kasi ng utang. Ayan. Dito naman, ipakita natin itong portion na to. Assuming nung January 1, ni-record natin, January 1, si sole business, si sole proprietor, yung negosyante, naglagay ng pera worth 100,000 as puhunan sa kanyang negosyo. Okay. So, syempre, kung inilagay niya sa business yung pera, yung puhunan, nag-increase ang pera ng negosyo. Okay, tama ba? Magkano? 100,000. Okay. Ano ba ang cash? Asset. So, ano siya? Dahil nag-increase, debit, credit, debit. Kaya nangyari, si cash, dinebit natin worth 100,000. Again, kung mapapansin mo, 'di ba, may peso sign ulit. Yan, 'di ba? So asset 'yon. Ayan, ito 'yun, 'di ba? Asset 'yon. Ngayon, okay, anong credit? Tatlo lang naman ang pamimilian mo. Liability ba 'yan? Yan ba ay nag-increase ang capital o yan ay income o revenue? Malamang hindi naman yan utang. 'Di ba? Hindi rin yan income. So dito lang yan papasok. Ang ibig sabihin nung naglagay siya ng pera doon sa negosyo, tumaas ba o bumaba ang kanyang kapital? Answer, tumaas. Kung tumaas ang kapital, ano siya? Debit, credit? Credit. Yan, 'di ba? Magkano? 100,000 din. Of course, may peso sign na naman kasi nagsisimulang journal entry. At kung mapapansin mo, may paging, Yan, 'di ba? Okay? So, yun pala yung isang example nung equity or capital na nag-i-increase. And, alam nyo, dito sa basic accounting, never naman yung mapupunta sa debit side unless nagko-closing entry na tayo. Pero hindi pa natin yung pinag-aaralan. So, basically, dito mo lang muna siya makikita for basic accounting purposes. Nasa credit siya.
At ang ginamit, pansinin mo, apelyido, di ba? Normally, yun yung apelyido ng negosyante. So sa case natin, ginamit natin yung apelyido natin, assuming tayo may business. Okay? So na-explain na natin ito. Na-explain na natin ito. Isa na lang, revenue or income. So halimbawa, ang iyong business ay nagpapaupa ka. Nagpaparenta ka. So nung January 10, yung nangungupa ay nagbayad sa'yo. Okay? Magkano? 5,000. Okay. Ano nangyari? Nag-increase ba ang asset ng business mo? Yes, sir. Anong particular na asset? Cash. Debit cash. Diba? Magkano? 5,000 pesos. Yan. Ngayon, yung binayad ba niyang cash ay ano ba yun? Siyempre, papartneran mo ng credit eh. Tatlo lang pamimilian mo. Liability, capital, o income. Hindi naman siya liability at hindi ka naman ng utang. Hindi rin naman siya capital kasi hindi ka naman nag-additional investment. Diba? Hindi ka naman nagdagdag ng puhunan. Kumita ka. Okay? At nag-increase ang capital mo through what? Rental income. Kaya ang ginamit natin dito, income or rental income. Magkano? 5,000. And then to record a rental income. Yan. So, nakita mo kung tuwing kailan kine-credit itong si equity, si capital, at saka si revenue. Yan. So, magpakita naman tayo ng example na nagpalitan si asset na punta rito kay credit at saka si liability na punta naman kay debit. Okay? So, ipapakita natin kung kailan nangyayari yon. So, assuming halimbawa yung business mo, assuming okay, noong January 12, nangutang ka sa bangko. Yung business mo nangutang sa bangko. Therefore, nung nangutang ka sa bangko, nagkaroon ba ng pera yung business mo kasi nangutang ka? Yes. Therefore, nag-increase ang asset. Tama ba? Kaya dinebit mo ang cash kasi nagkaroon ng pera yung business mo. Magkano? 50,000. Yan. Ngayon, dahil ikaw ay nangutang, lumaki ang utang mo. Diba? Tama ba? Therefore, anong i-credit mo? Isang payable o isang utang? Ang term natin, dahil pera yan at inutang sa bangko, loan payable. Kay kapartner siya, yan, di ba? Ni cash. Ang debit natin, ang value received natin, cash. Pero ang value parted with natin, and lumaki yung utang natin. Di ba? May sharing tayo, may isi-share tayo dun. Yan. So, kung mapapansin mo, typical na increase in asset, increase in liability. What if pagdating nung January 13, binayaran yung utang? Okay, binayaran. Nagbayad na kagad the following day, assuming. Therefore, ano mangyayari sa utang? Madadagdagan o mababawasan? Mababawasan. Okay, kung nabawasan siya, dapat ba nasa credit yun? Hindi. Kasi di ba sabi natin, kapag credit, nag-i-increase. Nabawasan. Therefore, mapupunta siya sa debit. At yun ang nakita natin dito sa entry. Di ba? Pansinin mo. Naka-debit ang loans payable. Nung una, naka-credit. Ngayon, naka-debit. Kasi nga, nabawasan. Okay. 50,000 pesos. Ayan. Tapos, dahil binayaran mo siya ng cash, di ba? Nabawasan ba ang iyong asset o nabawasan ba ang cash mo? Yes, nabawasan. Therefore, saan mo ilalagay? Alangan namang sa debit, may naka-debit na nga. Di ba? So, sa credit mo ilalagay kasi nga siya ay nabawasan. Value parted with. Yan, di ba? So, ano nangyari? Ito pumunta dun sa kabila. Magkano yung amount? 50,000 pesos. Diba? And then, explanation. Ayan. So, naintindihan mo na yung rules of debit and credit. Kailangan mo lang tandaan na itong asset, expense, at saka drawing account, ang normal side niya. Pag sinabi mong normal side, every time na nasa debit side siya, nag-i-increase siya. Diba? Lumalaki ang assets, lumalaki ang gastos, pati yung drawing account. Diba? Ngayon, ito namang mga nasa credit side, liabilities, capital, at saka revenue, nasa credit siya. So, every time na kinikredit mo siya, nag-i-increase din siya. Okay? Pero once na yun ay pumunta sa kabilang side, tumalon sa kabilang bakod, di ba? Kabaliktaran na mangyayari. Magdi-decrease naman siya. Si asset, nilipat mo sa kabila, decrease. Si credit, nilipat mo sa debit, decrease. Okay? Yan.
Okay. So for the meantime, ito yung part 1 natin ng recording of transaction. Ikakat na muna natin dito, 'di ba? Doon sa kasunod na yung part 2 ng discussion natin dito, magbibigay na tayo ng mga sample problems. Tapos, syempre, i-analyze natin yung transaction na nangyari, paano siya i-record. Yan. For the meantime, ang mahalagang matutunan, tuwing kailan nagkakaroon ng debit, tuwing kailan nagkakaroon ng credit, and then analysis of the transaction. Yun muna. And then mamaya, yan, magpa-practice na tayo. Okay? So, thank you for listening and I hope panoorin mo yung kasunod na video natin. Okay? Ng mga sample problems natin ng recording. Okay? Happy learning.